Kasama na ba yun sa choice namin, yung maging walang choice minsan? Ano po, kaya natatawa lang din ako. So isipin din natin ano po, look carefully then how we walk. Ano po, sapat na po ba yung sacrifices natin sa ating Sunday service? Sapat na po ba yung ating sacrifice sa ating pong online service? Sapat na po kaya yung ating sacrifice pagdating sa ating oras? Sapat na bang binibigay mo kay Lord ay patsi-patsi lang ng oras mo, 15 minutes, 1 hour, 'di ba? Pero mag-reels ka, mga 5 hours, 'di ba? Hallelujah, nakikipag-usap sa babae, nakikipag-usap sa crush na lalaki, 15 hours, 1 hour, 3 hours. Pero pagdating kay Lord na hindi makapag-sacrifice ng gano'n, ano? Kapagka manliligaw, pagdating sa babae, ano po, tagong-tago pa kay pastor na manlibre, tagong-tago pa kay pastor na ano po, hallelujah Jesus. 'Pag sa babae, 'pag sa lalaki, handang gumastos. Wow, praise the Lord. Ano po, pero pagdating kay Lord, pagdating sa paglilingkod, ikom na ikom ang ating mga kamay. Ano po, learn to be generous, not only in finances, not only in your time, but also in your effort. Be generous in all these three. Ano po yung effort mo, yung time mo, di ba? Look carefully, then how you walk. Tingnan natin kung paano po tayo lumalakad sa Panginoon. Lagi ka pong mag-reflect, sapat na kaya yung aking sacrifice? 'Di ba? Alam niyo po marami sa ministry kapag ka nasa ministry na, hindi na natin nakikita yung sacrifice ng iba. Minsan, lagi nating sisilipin sila, 'di ba? Ay nako, lagi naman late yan si pastor. Pero si pastor marami nang nagawa. Ikaw, ano kayang nagawa mo, 'di ba? Ano ano na kaya yung nagawa mo, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ang kanilang ginawa o ano nagawa natin. Minsan titingnan natin, ano ba 'yan, si Sis Bev late na naman sa aming GMeet. Pero hindi natin nakikita ano bang ginagawa ng leader natin. Baka may kinakausap pa 'yan. Baka may mini-minister, may kina-counsel. Hindi lang naman 'yun yung trabaho namin. May admin works pa kami. Lalo po mga founder. Hmm, 'di ba? Hallelujah Jesus. Minsan nga po, ito po yung lagi kong sinasabi sa team kapag ka kami ay may misyon, ano po, para sa akin, sabi ko nga sa kanila, "Guys, kapag may mission tayo, 'wag niyo naman po akong pag-iintayin. Sa ministry na nga yung pamasahe or minsan ay pamasahe na nga ni pastor, kami pa mag-iintay." 'Di ba kasi minsan may mga katwiran tayo na, "Ay late kasi yung ganito." 'Di ba? Kailangan tayo yung maging maging tingnan natin yung ating pamumuhay. 'Di ba parang nakakahiya naman sila na nga mamamasahe, magpapaintay pa tayo ng bongga, 'di ba? Kung ako po, siguro ang tatanungin at libre na lahat, kung ako po ang tatanungin na na handa akong gastusan ng gano'n, ay baka mas maaga pa po ako ng 30 minutes or 1 oras kasi nakakahiya. Ano po, kahit sabihin pa nating, si pastor naman 'yan, 'wag nating lang titingnan na gano'n. Ano po, tingnan natin yung ating pamumuhay. Lalo po kapagka tayo ay mga leader na, baka mamaya ginagaya ka na rin nung iba. Ano po, kaya pala sila palit na ng palit lahat. Ano po, kasi masyado na nating nada-downgrade minsan yung ating mga pastors. Masyado na nating nada-downgrade yung ating mga leader. Hindi ganyan talaga yan si pastor, laging late. Ganyan pala talaga si laging late. Pero hindi natin may mga bagay kaming ginagawa na hindi na namin sinasabi sa inyo, 'di ba po? Hallelujah Jesus. 'Di ba? Tingnan natin yung ating buhay. 'Di ba handa sila mag-sacrifice. Ang tanong nun, anong oras kaya nakatulog si pastor dahil meron pang ginawa kahapon? 'Di ba katulad nitong mga nagdaang araw, sabi ko nga sa nanay ko, nag-usap kami, "Ma, grabe, parang alam mo yon, gusto mo matulog lang isang buong maghapon." 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, kung ako po ang tatanungin ninyo, bless ho kayo. Kasi anytime, anywhere puwede ho kayong matulog. Ako hindi ko ho puwedeng gawin 'yun, gigisingin ako ng pamangkin ko, 'di ba? Hindi ako puwedeng, alam mo 'yun,
Parang kailangan may bracket yung oras ng tulog mo kasi dadaan-daanan ka. Bukas sarado yung pintuan. Maingay ang paligid. Diba? Pero kailangan nating mag-adjust. Tignan natin yung walk. Diba? Minsan nga, sabi ko nga, Lord, diba? Lord, parang ang hirap sa part namin. Tapos minsan pagdating mo ng church, ang bungad pa sa iyo. Ano? Ulit ka na naman, pastor. Alright. Thank you very much. Diba? Ang tagal mo kasing mag-ayos eh. Diba? Sana tingnan natin yung sacrifices ng iba. Ano po, mga kapatid? Let us look onto the sacrifices of other. Ano? Tingnan natin yung sacrifice, maging sober yung ating mind. Ibig sabihin, maging sensitive, maging alerto. Ano po yun po ang ibig sabihin ng sober? Pagiging alerto ng ating isipan. Di ba? Hallelujah. Kaya nga tayo member ng church. Di ba? Kasi para matulungan din natin yung ating mga leaders at mga lingkod ng Panginoon kung anong kaya nating maitulong para sa kanila. Di ba? Ay, hindi natin alam kung anong ginagawa pa ni pastor. Di ba? Okay lang kaya? Di ba? I-set up na natin yung mga dapat i-set up para pagdating ni pastor, okay na, mag-start na lang tayo. 'Di ba? Kung kasama tayo sa mission, aba nakakahiya naman. Mas agahan natin. 'Di ba? Wag na natin pag-intayin para pag dumating si pastor, gogora na lang tayo. 'Di ba? You see, people of God, 'di ba? I am telling you this, people of God, not because I wanted to be respected or I wanted honor. 'Di ba? Para po ito sa lahat ng mga leader. Para po ito sa lahat ng mga nagli-lead na hindi nyo po alam ang kanilang sakripisyo. 'Di ba? You need to be sober. Awakener ka. 'Di ba? Taga-awaken ka ng mga kaluluwa. 'Di ba? Wag naman sanang tayo pa yung nauunang patulog-tulog pagdating sa paglilingkod. Wag naman sanang tayo pa yung unang-unang laging kailangang gigisingin. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, I'm not a morning person. Alam niyo 'yun, I'm not a morning person, pero alam niyo po, nung nasa mission ako, sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng ma-late. To the point na gumawa pa ng paraan ng Panginoon para magising ako. May alarm na, may kampana pa ng simbahan sa tapat ng hotel ko. Sabi ko, thank you, Lord. Di ba kasi kakahiya pag na-late ka? Di ba? Sabi pa nga sa akin nung mismong event na, Pastor, akala ko mamaya ka pang hapon pupunta. Sabi ko, hindi. I wanna hear from you guys. I wanna listen. Kahit patatlo pa akong guest, gusto ko nandun na ako. Hindi ako, hindi ako katulad ng ibang guest na pa-importante. Ano po, na kung kailan sila magsasalita, doon lang sila dadating. Ayoko ng gano'n. Gusto ko mas advance pa. 'Di ba? Kung gusto kong sila ay makinig, makikinig din ako sa kanila. 'Di ba? Maging careful tayo, maging maingat tayo sa kung paano tayo lumalakad. Ano po? Lalo na po kapag leader ka na, kapag ka ikaw po ay nauuna na. Ano po? Kasi pag naging leader ka na, hindi ka na pwedeng magreklamo ng pagod kasi ako kagabi. Wala kang laban sa kanila. Wala kang laban sa member. Alam mo yun? Wala kang laban sa member na magsasabi, hindi, lagi talagang late yan si pastor. Di ba? Okay, okay, hands up. Bye, thank you. You don't appreciate. Di ba? Na ikaw stuck ka lang dyan. Nandiyan ka lang naman sa bahay, a-attend ka lang ng linggo. Di ba? Reklamadores ka pa. Kami dami namin yung ginagawa. Di ba? Minsan nga lang makapagpahinga. Akala niyo po si pastor, laging pahinga. Di ba? Hallelujah. Bless na ho kayo na maabutan niyo ako na natutulog. Bless na maabutan niyo ho ako na ako po ay walang ginagawa. Kasi minsan, nagre-relax lang ako. Pero alam mo yun, pag wala na akong mission, ga-admin work muna ako, gagawa ako ng mga files. Diba? Ayusin ko yung dapat ayusin. Diba? Kasi hindi na ito normal na responsibilidad. May sec na tayo. Diba? Kailangan na natin lahat ng papel naka-compile. Diba? Kasi may sinusunod na tayong batas. Hindi na tayo ang batas. 'Di ba? Learn to be careful.
'Di ba, maging alerto tayo kung paano tayo namumuhay, mga kapatid. 'Di ba, not as unwise but as wise. Yung may katalinuhan naman, 'di ba po? Hindi yung para tayong foolish, para tayong laging walang alam. Ano po, maging wise naman tayo. Hallelujah. Si pastor nga kapag nale-late yung member, merong grace period. Pero bakit 'pag si pastor bawal ma-late? Kailangan in advance. May hindi ka pa magandang salita na maririnig, 'di ba? Hallelujah. Kapag si pastor ang nagsasalita, bawal mag-cellphone. Pero bakit kapagka ang team ang nakikinig, hindi naman nakikinig? Let us be wise, mga kapatid. Huwag laging puro sarili natin ang ating intindihin. We are awakener. Paano natin maa-awaken yung iba kung ang lagi nating iniisip ay sarili natin? Or lagi lang natin nakikita yung ating pansarili lamang. 'Di ba? Learn to project. Ano po? Aralin niyo mag-project sa mind ninyo. Ako, ano na kaya, 'di ba? Ano kayang puwede kong maitulong? Ano kaya ang puwede kong magawa para sa ministry? Naku, sobrang dami ng ginagawa nila pastor, wala pa yung pahinga, nanggaling pa yun ng misyon, nanggaling pa ng ganito, 'di ba? Minsan nga hindi lang kami makatanggi. Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Kaya nga natatawa ako dun, parang kapag pastor ka parang wala kang choice, eh, 'no? Kaya pala yung iba ayaw nila maging pastor, eh. Kaya pala kapag tinatanong ko 'to sila Sis Bev kung gusto nila maging pastor, ayaw nila. 'Di ba kasi 'pag pastor ka na, no choice ka na, eh, 'di ba? No choice ka, wala kang excuse, hindi ka puwedeng mag-excuse, hindi puwedeng mapagod, 'di ba? Sasabihin nila, "Eh, kasi pastor ka." 'Di ba? Hindi mo puwedeng sabihing walang-wala ka. Kasi parang no choice ka kasi ikaw yung padre de pamilya ng ministry. Parang you need to provide at wala kang choice. 'Di ba po? Making the best use of the time. Lagi po nating gamitin sa makabuluhan yung ating oras. Huwag niyo pong sayangin yun. Ano po, huwag niyo pong sayangin yung oras na ibinibigay sa atin. Let us always value the time. I-value natin yung oras na tayo po ay meron pang oras. Ano po, meron pa tayong oras na matuto, meron pa tayong oras na makapag-join, may oras pa tayo na makagawa. Ano po, alam niyo minsan na-amaze nga po ako dun sa mga taga JGM. Sila po ay halos mga lola na. Pero alam mo yun, minsan magme-message pa sa akin sila Nanay Rhea. Pasensya na po pastor, ako po ay naha-high blood na. Kaya po ako hindi na-attend ng 10:00 natin kasi kailangan ko maaga magpahinga. Sabi ko, "Okey lang." 'Di ba? Yung iba nga sa atin yung iba sa atin kayang-kaya pa natin, eh, pero hindi natin ginagamit yung best time natin. Ano po? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po minsan matatawa na nga lang ako, eh. Kaya nating intayin yung reply ng ating iniibig ng hanggang 3:00, 4:00 ng umaga. Pero pagka kay Lord tinutulugan natin, 'di ba? Therefore do not be foolish, but understand that the will of the Lord is. Ano po? Tingnan natin mabuti yung walk natin sa Panginoon. Maging wise tayo sa paglakad natin. Intindihin daw po natin. Alam niyo ang will of God, hindi laging prophecy. Ang will of God hindi laging I saw this, I saw vision. Sabi diyan malinaw, hindi naman sinabing but see the will of God. Ang sabi diyan understand. So ibig sabihin ang kalooban ng Panginoon hindi basta tinitignan, iniintindihan. Kaya marami sa atin hindi natin alam ang will ni Lord sa buhay natin kasi tinitignan nyo, pero hindi nyo iniintindi. 'Di ba? For you to be able to know the will of God, you need to understand it. Don't just look it. Don't just wait for the prophetic word. Alam niyo isa sa mga lagi ko na i-share, ano po, alam niyo wala naman po talagang perfect timing. Kayo ang magke-create ng timing. Paano ko po nasabi? Based on my experience.
Kung ang iintayin ko po ay timing, pwede naman pong at the age of 30 pa ako makapag-start ng ministry. But I have this kind of mindset in the Lord na I am the one who created timing. Only the thing that I need is to understand. 'Di ba kahit bata ako at hindi pa ito yung timing, it can be the right timing kung naiintindihan mo. Parang ganito, hindi pa ito yung oras na gumamit ako ng washing machine kasi wala pang nagtuturo sa aking maglaba doon. Pero as long as I understand the washing machine, how to operate on it, I can use it. Kahit wala pa nagtuturo na ganun pala ang pagda-dryer, ganun pala ang pag-i-spin, ganun pala ang pagwa-wash. Are you with me, people of God? 'Di ba? So we need to learn. We need to understand. Ano po intindihin natin? 'Di ba minsan nakikita na natin, sinasabi natin gusto ko maging leader in the near future. Ang tanong, nilalakaran mo na ba? Ina-apply mo na ba yung pagiging leader? 'Di ba? Baka sa halip na pagiging leader ang pinag-aaralan natin, pagiging slanderer. Sa halip ng pinag-aaralan natin paano i-a-awaken yung ibang tao, pinag-aaralan natin i-judge yung iba. 'Di ba? Alam niyo po dati, silang lahat may gifts na, ako wala akong pakialam. Kasi ang gusto ko maintindihan ko, aanin ko naman yung vision na hindi ko naiintindihan. Ano 'to, bisyo lang. Aanin ko naman yung deliverance na hindi ko naiintindihan. Kaya nga po dati, alam niyo, nagko-consume ako ng 4 hours. Ipi-play, stop, ipi-play, i-stop, ipi-play, i-stop. Para lamang po magkaroon ako ng knowledge about deliverance, about prophecy, how to know the will of God, the purpose of the Lord, how to apply kung ano yung tinuturo sa akin ng pastor ko. Alam niyo yung people of God? There is a sacrifice that we need to be alerted of. Di ba marami sa atin sasabihin natin, Pastor Carl, napanaginipan ko po, nagdi-deliverance ako. O ano nang next na move mo? Titingnan ko pa po yung timing ni Lord. Siya, ay kahit po umidad ka na po ng 100,000 years old, kung hindi nyo po aaralin yon, kung hindi mo iintindihin yung word na ibinigay sa inyo ng Panginoon, it will never happen. It is not like magic. Ganon din po sa vision. Alam niyo po, wala naman ako natanggap na vision dati na magkakaroon ako ng ministry or magiging founder ako ng isang ministry. I don't have that vision. That vision is others' vision. Alam niyo yun? Hindi po yan vision para sa akin. Vision yan sa ibang tao. Pero sabi ko, yun ang pagkakamali nila. Sila, hindi nila trinabaho. Ako trinabaho ko. Di ba? Hindi nila inintindi kung anong gagawin nila. But I learned to understand what I need to do. You see, people of God, kaya nga isa sa mga nasabi ng mga elder ko, kaya naman pala ng 1 year, pastor. Kaya naman pala in 1 year, may makita ka ng progress sa ministry. Sabi ko, yes. Because progress is nawo-work. Nawo-work out yan. Progress can be worked out when you go on to process. Pero hindi mo mawo-work out ang isang bagay na hindi mo po naiintindihan. That's why the Lord says, be alert. Kasi kapag hindi mo naiintindihan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, paano mo i-work out? How can I work out ang pagiging apostle if I don't understand my apostolic calling, my apostolic anointing? How can I work out deliverance if I don't know about the spirits? Alam niyo po, kung tayo po ay magkakaroon ng written exam ng mga spirits, baka ma-lay down ko po sa inyo at least 100 kinds of spirits. Diba? Hindi kapre, hindi white lady, walang ganun. Diba? They are all considered demons, fallen angel. Magkakaiba lang sila, alam niyo ho ba yun? I do believe in that. Naniniwala naman ako sa mga duwende-duwende na yan at mga kapre. Because the Bible says, na meron silang 4 na area. 'Di ba? The kingdom of the land, o nandun sila nasakop. The kingdom of the air, mga nasa himpapawid. The kingdom of the water, the marine kingdoms, the fallen angels, the kingdom of the fallen angels.
Alam nyo, ang kingdom ng fallen angel, wala naman sa lupa eh. Nasa dagat. Basahin nyo Luke 10, 19 to 20 onwards. Makikita nyo. Diba? You can locate. Ano po, sa pagbabasa nyo pa lang nun, malulocate mo kung nasan yung kingdom ng darkness. In the deep oceans. In the deep sea. So meaning it is influence. So kaya be careful. Kailangan maintindihan mo ano ba yung nakaka-impluwensya sa'yo ng malaki at hindi. Mas malaki ba ang na-impluwensya ng mundo sa'yo kaysa ang impluwensya ng paglilingkod kay Lord or ng paggawa para sa Panginoon? You need to understand the will of the Lord in your life, people of God. Huwag niyong tingnan. Huwag niyong intayin ng prophetic. Diba? Ito nga, hindi naman na-prophesy sa akin eh. In-understand ko lang. Okay. Kailangan pala, ganito lang yung gawin ko. Gawin ko kung anong ini-impress sa akin ng Panginoon. Diba? Hindi pa man ito yung pagkakataon na mag-start ng church. Alam niyo ho ba yun? 2025 pa lang, inaaral ko na yung sa SEC. Actually, hindi pa nga lang, paalis pa lang kami doon sa former ministry namin. Inaaral ko na yung pag-re-register sa SEC. Kasi ang sabi ng spiritual father ko, itayo natin yung church independent. Magtayo tayo ng sarili nating flag. Diba? Tinandaan ko lang yun. Yun yung gusto ng aking spiritual father. Yun din ang gusto ng aking Panginoon. Or yun din ang gusto ng Panginoon na pinaglilingkuran ng aking spiritual father. Sige, aralin ko na ngayon kahit wala pa akong timing, hindi pa ito yung timing. Para pag dumating yung timing, hindi na ako aligaga. 'Di ba? Yun yung sinasabing maging wise tayo. 'Di ba po? Wala pa man yung bridegroom. Nagigets po ninyo, wala pa man yung bridegroom. Meron ka nang nakaprepare na oil na gagamitin. Wala pa man yung leadership na para sa'yo, practice mo na maging leader. Yun yung hirap sa atin, ang isip natin, gusto natin maging leader, pero ang action pang member. Aray ko. Gusto nating maging anointed vessel, pero ang ating action pang disappointed vessel. Diba? That's the duty of you as an awakener of this generation. Tagagising. Ano po, maging alerto ka, maging sober ka. Kailangan naiintindihan mo yung kalooban ni Lord. Ano po, kasi walang kwenta yung lahat ng prophetic word natin kung hindi naman natin iintindihin. Ano? Lagi kayong magtatanong, Prophet Nehemiah, can you please tell me the word of the Lord today and tomorrow and to the next day and to the day and to the next month? Ay kahit pa po buong month, bigyan kayo araw-araw. Kung hindi mo iintindihin nyo, walang mangyayari doon. Magiging void lang ang salita na yun. Sayang. Diba? Ay kung inintindi na natin. Sabi ko nga, bago pa lang maiprophesy ni Prophet Nehemiah, yung regarding sa building ng Walk in the Jesus Road Ministry. Alam niyo po ba na pinaplano na namin yan? Kasi nasabi na yan ng ibang tao dati pa lang. Nabigyan na kami ng idea dyan. Nasabi ang Panginoon bibigyan kayo ng building. So sabi ko, Lord, anong klaseng building to? Sige. Di ba kahit wala pa yung building, lagyan na natin ng plano. First floor, merong mga merong mga lounge, meron dyang kainan. Di ba? Second floor, ito yung nakalagay dyan. Di ba? Conference area. Di ba? Third floor, church area. Fourth floor, nandun yung offices ng lahat ng mga regional pastors and directors. You see, people of God. Diba sa pinakatuktok nandoon yung conference room. Diba? Para sa mga admins at mga executives. Sabi ko, Lord, yun na yung binivision ko. Yun na yung inintindi ko. Wala na akong ibang paplanuhin. Wala na akong babaguhin, Lord. Yun na yun. Paala ka na kung anong design na gusto mo. It is you who decide. It is you who plan. Bahala ka na mag-decide kung anong plano, anong kulay. Diba? Hallelujah, Jesus. Kasi alam nyo,
Hindi rin po ako mag-aano sa kulay. Kasi beforehand pa lamang, binigay na ng Lord yung kulay na gusto ng Panginoon para doon. Because hindi pa man ako nasa WTJR. I am walking. Ano po? Alam niyo yung parang sa mga hotel, yung pinapasukan ng mga sasakyan, yung pinagdadrop upan ng mga client. Naglalakad daw ako palabas papunta sa may gate kasi meron daw akong iniintay. At nakita ko doon kung anong color na ibinigay sa akin ng Panginoon. 'Di ba? At ang word pa sa akin ng Lord noon, doon sa banda doon may lupa pa ako, gamitin mo 'yun. Magtayo ka kung anong gusto mong itayo. 'Di ba nandoon na yung permission ng Panginoon. Ayun na yung kalooban ni Lord, 'di ba? Kaya pansinin niyo, hindi ako nagtatanong ng mga prophetic word. Kung anong prophetic word para sa akin, kung meron, meron, kung wala, wala. 'Di ba? Intindihin mo lang. Lakaran mo kung ano yung pinapalakaran ni Lord. 'Di ba? Ang sabi dito, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. So yung lagi natin pagkaabalahan, maging alerto tayo palagi na maging filled tayo ng banal na espiritu, hindi tayo maging filled ng wine. Ano po, hindi sinasabi dito na specific na wine. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng wine dyan? Yan yung mga nakaka-attract sa atin. Yung mga mapait, pero masarap sa panlasa natin. Ano yan? Pornography, entertainment, idolatry, kasalanan. Eh, hallelujah, Jesus. Yan po yung sinasabing wine. Wag tayo, and reels. O ngayon, banat na banat kayo sa AI. Di ba? Ang dami-dami sa atin nanonood ng AI, AI movies. Di ba? Na ang tagal-tagal ng kasunod na episode. Di ba? Minsan nadadrunk tayo doon eh. Kahintin natin ng next episode. Ano ba yan? Nasaan na ba yun? Wala na. Maghapon na tayo. Nag-scroll up, scroll down. Di ba? Nanonood tayo doon. Ano? The Arise of Poseidon. Mga ganyan. Patay. Di ba? The Arise of the Holy Spirit din natin alam. The Arise of Poseidon alam natin. Di ba po? Yan yung mga bagay na nakakalasing sa atin. Pansinin nyo po. Subukan nyo po. Di ba makijoin kayo dun sa mga makamundong bagay, malalasing ka na nun, hindi mo na alam, nakikisama ka na sa kanila, nakikisama ka na sa kanila. That is the wine that the Lord mentioned in this praise. Hindi po siya yung direct na wine. Di ba? Kaysa gawin natin yung mga bagay na yan, be filled with the Holy Spirit. Ingatan mo, maging aware ka sa paglakad mo. Ano ba yung lakad ko ba ngayon? Pakanan pa o pakaliwa na? Diba? Baka mamaya pahulog na tayo sa impyerno, aba. Gumit-gitna ka ng konti para hindi ka malaglag. Diba? Sabi dito, addressing one another in psalms, in hymns, in spiritual song, singing, making melody to the Lord with your heart. Diba? Ibig sabihin, gumawa tayo ng nandoon yung puso natin. Ano po? Hindi lang ito revelation na kailangan nating lagyan ng pagmamahal. Paano mo ba ilalagay yung pagmamahal? Diba sa lahat ng ginagawa natin, iset mo na yun ay para kay Lord. Iset mo na yun ay utos ng Panginoon sa iyo. O mamahalin nyo. Diba? Alam nyo, kung hindi ko mahal tong ginagawa ko na to, sa 7 taon na yan, nag-give up na ako. Diba? Hallelujah. Simula 2020, mga brother, simula 2020, ginagawa ko na to gabi-gabi. Di ba? Kaya nga minsan, alam nyo, nung nandun ako kay Prophet Nehemiah, gabi minsan nakatunga nga akong ganun doon sa may kama. O kaya minsan nandun ako, sabi ko, Lord, parang gusto mag-join ng gabi. Tapos, pagtingin ko sa Gmail, tapos na kaagad ng alas 12, tapos na ng alas 11. Sabi ko, kung ako siguro to mga alauna pa yung tapos nito. Sabi ko, Lord, parang ako'y naaano na minsan. Alam niyo yun? So, ang gagawin ko doon, magpapatugtog na lang ako. Alam niyo, tablet ko magdamag, tumutugtog ng praise and worship. Bahala kayo mga natulog sa kabilang kwarto dyan. Di ba? Bahala kayo dyan. Nagalaba ako doon, nagkakanta ako doon sa may CR. Bahala, yan yung makarinig ng kabilang kwarto. Di ba? So sabi doon, psalms, hymns, spiritual song, singing, making melody to the Lord. Di ba? Alam niyo po, hindi lang naman po sa pagkanta na mayroong melody. Sa lahat ng ating ginagawa, it brings melody to the Lord.
Kapag ang iyong paggawa ay nagbubukal sa puso mo, it brings a melody to the Lord na ang sarap pakinggan sa Panginoon. 'Di ba? Alam niyo po 'yun, 'pag kayo gumagawa kayo ng genuine ang puso ninyo, hindi niyo na kailangang umimik, sila mismo. Naranasan niyo na ho ba na nakapanood kayo sa reels na merong pudong tinutulungan, tapos yung tinulungan, alam mo yung parang nadadala ka rin na naiiyak ka rin, yung parang alam mo yung parang ikaw pa yung masaya, nabigyan siya ng ref, nabigyan siya ng iPhone Pro Max, kahit ikaw wala. Pero parang ang saya-saya mo para sa kanila. Yun eh. It making a melody. Ano po, yun nga nagagawa nila ng sound melody eh. Kami minsan yung iba dun, ini-scriptan pa. Di ba po? Bago sila mag-start. Pero alam mo yun, kapag ka yung galing sa puso, makikita nyo. Di ba po? Alam nyo yung mga artista, di ba inilalagay nila ang puso nila dun sa kanilang pag-arte. Kasi kapag sila umaarte lang talaga, walang kwenta yung palabas. 'Di ba? Parang kakatamad panoorin, 'di ba? Hallelujah Jesus. Tingnan niyo yung Encantadia nga ng 2025, 'di niyo gaanong pinanood kasi ang pangit ng edit eh, 'di ba? Kasi parang wala sa puso yung nag-edit, ano? Sa kabilang kuha may red na balabal, sa kabila wala na. Mga ganun. You see, people of God, are you guys learning? Number 2, hallelujah. Ayan. The duty of the awakener is to awaken other spiritual senses. Tulungan natin na i-awaken yung senses ng iba. Kung yung patulog-tulog yung mga yan, tulungan natin sila na i-awaken yung kanilang mga senses para maging alerto sila, maging aware. Sabi po ng John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Pero alam niyo po ba ang sinasabi dito, hindi naman po ito about sa equipping, hindi about sa discipleship, hindi about something else. It is about something that is inside of you. Kasi po ang sabi ng Bible, di ba? Ang sabi diyan, whatsoever I have said unto you, meaning na ituro na ito sa iyo. Ituturo niya lang sa iyo kung paano mo i-apply yung naituro na. Ano, tinuro dito sa gawain ni Pastor Carl, itinuro sa atin paano maging sober. Yan ipapaalala sa atin ng Panginoon. Paano nga ba tayo magiging sober? At tutulungan ka niya para makuha mo kung ano ba yung sinasabing pagiging alerto or pagiging sober in every works. Are you with me, people of God? Minsan nami-misinterpret ito ng maraming mga minister eh. Akala nila hindi na nila kailangan ng equiper, hindi na nila kailangan umattend ng discipleship kasi daw naman tuturo na ni Holy Spirit. Diba baka ba ibang spirit na yan? Diba? Kasi contradicted siya dun sa sinabi ng Panginoon na do not neglect gathering eh. Diba? Do not neglect gathering. Pero sasabihin mo wag na, pwede namang hindi umattend because the Holy Spirit will teach me, because the Lord help me, the Lord this, the Lord that. Delikado yan. Kasi ang equipping hindi naman nilagay ng Panginoon para sa Holy Spirit. Ang equipping nilagay niya para sa folds ng ministry. Yan ay trabaho ng pastor, trabaho ng apostol, ng propeta, ng mga teacher, ang mga tagapagturo. Hindi lang nila trabaho mag-prophesy, hindi lang nila trabaho mag-preach. Trabaho nilang i-equip kayo. Trabaho namin na i-equip kayo, mga kapatid. At ang trabaho ni Holy Spirit ay ituro sa iyo yung naituro na. Sa paanong paraan itinuro sa iyo, kailangan nating matutong magmahal. Tuturuan ka ni Holy Spirit, ano ba yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal? Itinuro sa atin kung paano magpatawad kapag in-apply mo yung guide na ibinigay sa iyo ng mga equiper. Doon ipaparana sa iyo ng Panginoon yung totoong yung ituturo sa iyo ni Holy Spirit yun. Diba, naalala ko yung testimony ni nanay nung siya ay umuwi ng Mindoro. Diba? Naibigay ko lang sa kanya yung guide. Pero the Holy Spirit teach her. Wala namang signal doon. Wala namang kaming koneksyon. Pero alam mo yung pagbalik niya doon, nagkukwento siya, umiiyak pa yan. Talagang grabe. Yung iyak ko, lumilipad-lipad pa sa motor. Alam mo yung para akong nasa palabas, tapos habang ang bilis-bilis ng takbo ng motor, yung iyak ko parang, alam mo yung lumilipad-lipad na gano'n. Parang cartoons. Kasi na-realize ko yung lahat ng yun eh. So the Holy Spirit teaching her. The Holy Spirit is teaching her na anak, ito yung guide na ibinigay sa'yo. Ngayon, ito lang yung gagawin mo. Diba, simulan mo lang, ako na bahalang magtapos. Gawin mo lang, ako nang bahalang mag-ano niyan.
'Di ba imagine niyo yung isang yung isang nanay na hindi nga makaimik kahit na sa ganitong GMIT lamang, imagine niyo naipagpanalangin pa yung piyestahan. May piyestahan ka, in-invite ka lang na maging judge sa panalangin mo pa yung mga nandoon. Kasi ikaw in-invite mag-pray. Hmm. Kasalan na ipanalangin niya pa yung mga ikakasal at yung mga taong nandoon. 'Di ba sabi nga niya, oh, hindi pa siya nakaligo, hindi pa siya pagpalit ng damit, wala namang makeup, basta pray. Oh, because the Holy Spirit will teach you. Hindi naman mahalaga yung makeup, ang mahalaga yung puso mo dun sa ipinapagawa ng Panginoon. 'Di ba kaya sabi dito, He shall teach you all things at dun ka po niya tuturuan. Sa kung ano po, and sabi dito, and bring all things to your remembrance. Ipapaalala niya sa'yo. Ipapaalala niya. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po kung anong nag-push sa akin na ituro itong awakeners na to? The duty of awakeners. Ito, share ko lamang sa inyo. Na-share ko na to sa mga 3 p.m. habiters kanina. Kagabi, I was asking the Holy Spirit, sabi ko, Holy Spirit, speak to me and encounter me. And then this, kagabi, I am in a scenario na pumunta raw ako sa bahay nila Nanay Armin. Alam mo yung pagdating ko doon, buhay si nanay. Hindi siya deads. Buhay siya. Inakap niya ako ng napakahigpit na yakap. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, thank you, Pastor. As in, alam ko sa sarili ko, yun yung yakap ni Nanay Armin. Alam ko yun dahil nayakap na ako ni Nanay. As in, sobrang higpit ng yakap niya. Nandun pa lang sa may, papasok pa lang ako ng kanilang salas. Diba? Hindi lang ako umimik. Kasi malinaw sa akin, sabi ko, patay na ito ah. Bakit tinakap pa ako nito? Napatay na ito, paano ko nakarating dito? Diba? Para ako nasa mundo nila. Alam mo yun? Sinakap ka. Hallelujah. Tapos sabi niya, thank you, Pastor. And alam niyo, paggising ko, I was wondering, sabi ko, Lord, ano bang nais mong sabihin? Alam mo, isa lang ang sinabi ng Panginoon. Ipinaintindi sa akin ng Panginoon, pinaalala niya yung buong panaginip at yung scenario na yun. Alam niyo, ipinamessage niya sa akin yung anak niya na panganay, si Ate Gia. Pinamessage niya sa akin, anak, ito yung sabihin mo sa kanya. Alam mo, reply niya sa akin, alam mo, Pastor, naiyak ako sa sinabi mo. Diba? Because the Lord showed me something about that person. Bukod pa dun sa panaginip na yun, may pinakita pa ang Panginoon sa akin. Pinakita niya sa akin si Ate Gia na nandoon siya sa salas. Mag-isa siya doon, nag-iisip siya. Sabi niya doon, alam mo yung iniisip niya, kumusta na kaya si Mama doon? Ano na kayang ginagawa ni Mama? Pero alam niyo yung message na yun na nagulat sa kanya at nakapagpaiyak sa kanya. Yung sabi ko sa kanya na, your mom is assured in heaven. Alam niyo po yun? Tapos na nating i-awaken yung para sa kanya, nandun na siya. Huwag na siyang isipin. O wala ka nang dapat isipin, andun na siya. Ready na siyang tumanggap sa Panginoon doon. Ready na siya, tinanggap na siya ng Lord doon. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin. So, awaken other spiritual senses. Awaken natin sila na maging alerto din sila. Di ba po? Awaken natin sila. Imagine nyo po, hindi naman po totally Christian. Alam nyo po, nung nabubuhay pa ang Nanay Armin, hindi po sila nagme-message sa akin. Never ever po nag-message yan sa aking mga yan, mga anak niya. Alam nyo, last Monday, nag-message sila sa akin, Pastor, pupunta ho ba kayo sa bahay? Sabi ko, hindi po muna, next week na. Kasi magpahinga ho muna kayo dahil kakalibing lang ni nanay. Tapos nung nakaraan na, ospital naman si Lola. Yung nanay ni Tatay Rico. So pagod pa rin sila. So sabi ko, wag muna. Alam nyo, nag-send pa sa akin ng picture na para bang kami ay close na. Sabi, alam mo, Pastor, pinalagyan ko ng linoleum yung bahay namin. Kasi parang hindi naman nakakahiya sa inyo na kayo ay pupunta. Sabi ko, Lord, grabe ka. Alam mo, lahat pangarap yun ni nanay. Hindi niya na yun nasabi sa kanyang anak. Pero, nagawa na. Diba? Tinuruan natin sila na maging aware din sila dun sa senses nila. Imagine nyo po yun. Hindi po nila narinig sa akin na ginadge ko. Kasi si Ate Gia, siya po ay tomboy. Pero hindi nila, alam nyo yun, hindi ko pinaramdam sa kanila yung judgment. Kasi hindi naman ako tinawag ni Lord para maging judge. Tinawag ako to awaken them. Ano po, unti-unti ina-awaken natin yung heart nila ng paglilingkod. Ina-awaken natin yung heart nila na
na maging kagamit-gamit sila sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. So let us teach other to awaken their senses. Alam niyo po yun? Turuan natin sila paano ba sila magiging alerto sa paglilingkod, magiging careful sa kanilang walk of life. Paano po ba nila magagawa yung pinapagawa ni Lord? Paano po ba iintindihin yung will? Ano minsan ang hinihintay natin prophetic word? Ano kayang prophetic word ni Lord? Kasi hindi ko alam yung will niya. Alam niyo maraming ganyan na nagtatanong sa akin, Kuya Dave, ano kayang will ng Panginoon sa buhay ko? Sabi ko, mamalay ko. Di ba? Intindihin mo yung, i-track mo kaya yung buhay mo. I-track mo kaya yung destiny dinadaanan mo, maintindihan mo yung kalooban ni Lord. Di ba kasi itong lahat ng ito, wala naman nagpa-prophesy sa akin yan eh. Buti nga kayo, may Nehemiah na kayo, may mga prophets dito. May Rainier kayo. Di ba? Sa akin, wala namang ganyan eh. Alam niyo ba yon? May word sa akin si Lord dati, pero tinatago pa nila. Di ba? Ako pa yung nag-a-utter. Ako pa yung makaka-utter. Tapos ako pa yung pupunta doon para sabihin sa kanila, ito yung word ni Lord sa akin. Sabi, alam ko. Sinabi niya ng last year pa. Last year, yun ang sinabi. Di ba? Sabi ko, bless kayo. Pero alam niyo yun, hindi porket may mga propeta dyan, aasahan nyo na lang lagi yung kalooban ng Panginoon dyan. Diba? Darating yung panahon, nasasablay at sasablay yung mga yan. Pero kung i-track mo, yung daan, kaya nga tayo may walking the Jesus road, kaya nga may road eh. Diba, i-track mo, i-understand mo kung saan ka dadaan. Kung ano yung dinadaanan mo, intindihin mo. Imagine nyo po, nung nagsisimula pa lang ako, nagtataka ako, dinala ko ng Panginoon sa worship, kaya tagal-tagal yung boses ko, dinala ko sa kids, dinala ko sa, parang sabi ko, Lord, bakit ganun? Parang lahat ng department, dinaanan ko, naging elder, naging secretary, naging pastor. Sabi ko, bakit dinaanan ko na itong mga to? Di ba, naging karpentero ng church, di ba, tagalinis ng church, di ba, taga-design, taga-luto. Sabi ko, Lord, bakit ako nadaan sa mga ganito? Alam niyo, one thing that I learned, pinaintindi sa akin ng Panginoon, anak, kailangan mo mapagdaanan ng lahat ng yan kasi darating yung panahon. Ano po, ngayon nung dumating yung panahon na nag-start na ako ng walking the Jesus road, alam niyo, isa lang ang nasabi ko, thank you, Lord. Kasi naintindihan ko na. Kaya pala pinadaan mo ako sa lahat ng yun kasi maglilid ako. Magiging founder ako ng isang ministry at ililid ko sila. Tuturuan ko sila mag-worship, tuturuan ko silang magluto, tuturuan ko sila mag-worship, tuturuan ko sila mag-leader, kaya tuturuan ko sila mag-secretary, tuturuan ko sila ng admin work, kaya pala pinadaan mo ako sa lahat ng yun, na dati parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang mag-give up. Alam niyo yun? Ako po yung tipo ng tao na kapag hindi ko na kayang ipaglaban yung sarili ko, tama na, finish na to, okay na ako, bye. Ganun ako. Pero alam niyo, tinuruan ako ni Lord na maging matapang. Dumaan ako sa matinding forums. Lagi ako number 1. Hindi ko alam kung ano bang naging kasalanan ko at lagi na ako number 1 sa forum. Pero alam nyo, thank you pa rin ako kay Lord. Bakit ngayon, na nasa WTJR ako ngayon, ko naiintindihan kung bakit ko yung pinagdaanan. Nasabi ko, Lord, thank you. Kasi yung pinagdaanan kong yun, natutunan kong maging sensitive. Natutunan kong maging alerto. Natutunan kong malaman yung kalooban mo kahit wala nang magsasabi sa akin. Are you with me, people of God? Bless kayo, mayroon kayong leader na nag-guide sa inyo. Wala ako niyan. Noong mga panahong kailangan ko ng leader, wala ako niyan. Diba? Iniiyak ko na lang ng sarili ko. Diba? Para na ako Muslim dito sa bahay namin. Tuwad-tuwad ako dun sa carpet. Or hindi ko na kaya. Ayoko na. Sabi nila, hindi daw ako magaling mag-lead. Hindi daw ako para sa leadership. Diba? Yun ang sinasabi ko kay Lord. Pero pagka kaharap ko na naman yung member, ibibigyan na naman ako ni Lord ng heart na, sinong tatayo para sa kanila? Kung ano ba yan, wala na naman akong choice. Sabi ko sa inyo, ang pagiging pastor, wala kang choice. Sabi ko, wala akong choice. Wala namang magle-lead. Sige na nga. Sige Lord, turuan mo na lang ako. Paintindi mo na lang sa akin yung dapat ko maintindihan. Natutunan ko mag-stand sa word ni Lord. Kahit na I am in the midst of many prophets. Trust me, people of God. I am in the midst of many prophets and prophetic people before.
But I learned to stand in the word of God in my life. Doon ko natutunan mag-stand sa prophetic word na ibinigay ni Lord. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya no wonder, sabi ko nga, diba, papalapit na yung online conference namin, 3 nila ni Nehemiah, hosted by our prophet trainer. Sabi ko nga, tinatawanan ko nga sila, sabi ko, bakit ako yung nasa accuracy? Kayo mga propeta, ako yung nasa accuracy. Hindi naman ako prophet. Di ba? Minsan natatawa na, Lord, deserve ko ba yung accuracy na yan? Di ba, Lord? Di ba? It is out of my mind. It is out of my comprehension. Sabi ko, Lord, di ba? Come on, people of God. Di ba, tuturuan ka ni Holy Spirit sa mga bagay na yan so that maturuan mo din yung iba. Thank you, Lord. Kaya I am very sensitive kapag pumupunta ako sa iba't ibang mga lugar or sa mga lugar-lugar kung saan man lugar. Hallelujah. Nag-aaralan ko yung dapat kong maging aksyon, kung paano yung dapat na magiging kilos ko, kung paano ko iaano yung plano, kakaskade yung plano na ibinigay sa akin ng Lord. And you see, people of God, you are awakener. And your duty is to awaken other spiritual senses. Ano po, yan po ang trabaho natin. Diba, minsan mas lamang pa yung senses natin no? Lamang pa yung pagiging emosyonal mo. Lamang pa yung drama mo. Lamang pa yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Diba, katulad nga ng sabi ko sa number 1 be sober, tingnan natin yung sacrifices. Diba? Sabi ko nga kanina dun sa mga tinuturuan ko sa planting, basag talaga kami lahat kanina. Diba? Ang una ba naman nakalagay, diba? Huwag kang maging emosyonal. Diba? Hindi pwedeng emosyonal ka masyado. Diba? Kaya sila ismid na lang hindi na nga makangiti, ganun na lang. Diba? Kasi durog talaga Sabi niya, pag leader ka, wala ka ng karapatang maging emosyonal. Wala ka ng karapatang mag-inarte. Leader ka na Diba? As a leader, as a pastors, parang wala na nga tayong karapatang magdahilan Parang hindi ka makakapagdahilan Alam mo yun? Parang in any aspect of your life, parang hindi ka pwede makapagdahilan. Yung wala kang pera, pero hindi ka pwede magdahilan wala kang pera. Hindi ka pwede mag-excuse na marami kang bayarin. Di ba? Kasi pastor ka, leader ka. Di ba? Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga, sa mga taga WTJR, in 2 years nating magkakasama. Hallelujah. Hindi niyo po ako marinig na ako po ay nagreklamo sa sharing. Minsan sobra pa ang aming naibibigay kahit kami ay walang-wala. Hindi ako nagreklamo sa sharing. Sa mga food shares na yan. Di ba, minsan una pa kami nagbibigay, sobra pa ang aming binibigay. Di ba? Kasi gusto namin na ma-awaken din yung iba. Ma-awaken din yung maging generous tayo in all aspect of our life. Maging generous tayo in our time, maging generous tayo in our finances, maging generous tayo in our effort. No? Na hindi naman po ito lahat ginagawa natin para sa church, ito yung ginagawa natin para sa Panginoon through this church or through this ministry or through these leaders. Thank you, Jesus. Hallelujah. Number 3. Tama ba? Okay, number 3. It's 11:30 na. Number 3, knowing timing. Ayan. So, bilang awakener, ang duty mo ay alamin ang timing. 'Di ba? Sa lahat ng pagkakataon, kailangan po ng timing. May tamang timing para mag-asawa, may tamang timing para mangligaw, may tamang timing para magpaligaw, at may tamang timing para magjowa. May tamang timing para magplanting at may tamang timing para sa giving. Naalala niyo kung bakit napunta kay Gehazi yung ketong ni Naaman? Kasi hindi siya marunong tumingin ng timing. Naturingang propeta ang kanyang master or ang kanyang guro, pero hindi siya marunong tumingin ng timing.
Ayun, siya tuloy ang na-timingan. Diba sabi na Romans 13:11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleeps. Diba dapat aware tayo kung kailan tayo matutulog at kailan tayo gigising. Hindi pwedeng ang laging sagot natin sa Panginoon, puyat nga ni, diba? Kaya alam niyo, isa yun sa natutunan ko sa misyon, kahit puyat, kailangan mong lumarga. Misyon yun. Kakahiya naman sa gumastos ng sponsor. Kung tayo pa ang magpapabebe. Diba? Know the timing. Alamin natin yung timing. Sabi dito, for now is our salvation nearer than when we believe. Imagine nyo, mas malapit pa sa ating pinapaniwalaan. So, ibig sabihin, sobrang lapit na talaga. Ano po, yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon, pinapaniwalaan natin. Pero kailangan mo lang alamin yung timing. Ano po? Timing ng lahat. No, because everything has a timelines. Lahat po yan may oras sa Panginoon. Diba? Alam nyo kung bakit lagi kong sinasabi sa inyo, lahat po ay may oras. Imagine nyo kanina, I was thinking, sabi ko, Lord, grabe no? Thank you, Jesus. Sabi ko, parang ang amazing lang, Panginoon. Imagine yun. Sabi ko, parang yung time na naging seryoso ako sa Panginoon, that I am 25 years old. When I become serious in working unto the Lord. That is 25. Kanina iniisip ko, sabi ko, ang galing naman. Tapos yung promotion ko, ibibigay niya rin sa akin July 25. Sabi ko, Lord, is this just something? Diba? Parang ang odd. Because everything has timing. Imagine nyo, in my high school days, doon ako nakakilala kay Jesus. Naging seryoso ako year 2020. Inirelease ako ng Panginoon sa healing at deliverance, that is year 2021. Di lang kami nagpo-post. Year 2022, inirelease ako ng Panginoon sa ministerial call. Year 2023, nirelease ako ng Panginoon sa administering. Hallelujah. Year 2024, yun yung time na tinuruan ako ng Panginoon na lumaban. Yung time na tinuruan ako ng Panginoon na mag-stand. Yung time na tinuruan ako ng Panginoon na lumakad sa kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, na hindi ako tumitingin sa iba or sa ano bang ginawa nila. Wala akong pake. Or kung sino pa man. But to focus on walking in the road of Jesus. Year 2025, the Lord released me in WTJR. Yun po yun. January 2026. That is the perfect timing that the Lord releases me for my SEC, para sa SEC registration ng church. Sabi ko, Lord, everything has its timing. And thank you, Jesus, for accuracy to know this timing. Diba? Alam natin kung kailan natin itatap ang ating mga kasama. Alam natin kung kailan natin gigisingin ang ating mga kasama. Kung kailan i-apply at hindi. Kung kailan magsasalita at hindi. Kung kailan tayo gagawa at hindi. Kung kailan tayo magpapahinga at hindi. Sa Panginoon. Everything fall on its own timing, people of God.
Iniintindi ko lang. Pinoproseso ko lang yung kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Imagine niyo yung timing na ibinigay ng Panginoon. Di ba? Pwede naman dati pa lang nagkakilala na kami ni Sis Beb. Dahil kakilala ko naman si Sis Ja, kakilala ko naman si Nanay Grace, kakilala ko naman si Nanay Yo, at magkakilala sila. Sabi ko, pwede namang magkakasabay ko na silang nakilala. Pero bakit ngayon ko lang siya nakilala, Lord? Di ba po? Parang like, ang galing ng timing ng Panginoon. I was very amazed to the timing of the Lord. Thank you, Jesus. Diba yung timing ng Panginoon? Sabi ko, Lord, grabe. Nagsimula kami ng Bacoor, binigyan kami ng perfect timing ng Panginoon. Kasi alam nyo, hindi naman talaga kami kila Nanay Army na bahay talaga nagsimula. Pero binigyan kami ni Lord ng right timing. At doon ko nakita yung paglago ng ministeryo doon. Kaya doon namin nilagay sa kanya yung gawain. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, let us understand the will of the Lord so that we may know the perfect timing that the Lord has given on you. Kailangan nyo na pong intindihin ngayon kung anong pinapagawa ni Lord. Huwag nyo ngayaan. Di ba? Eh, alam nyo minsan, pangit pakinggan yung sasabihin nyo, Pastor Carl, iniintay ko pa kasi yung timing ni Lord para mag-lead, para ako ay maging leader. When is the time? Di ba? Pwede mo naman ang aralin pagli-leader kahit di ka pa leader eh. Para pag dumating yung timing na pwede ka nang i-release ng Panginoon, nandun ka na. I must remember the time na nag-uusap kami ni Kuya Brian last time. Sabi niya pa, may tatanong ako sa iyo, tama pa ba yung ginagawa ko sa buhay? Kasi ganito, kasi ganyan. Alam niyo, simple lang ang sagot ko. Enjoy mo yung season na yun, anak. Kasi pinoproseso ka ng Panginoon. Ipinapaintindi niya sa iyo o ipinapakita niya sa iyo saan ka magsisimula at saan ka hindi magsisimula. Thank you pa, naintindihan ko na. Sabi niya. Kaya pala ang word sa akin ng Panginoon last time, releasing ko na. Kasi darating pala yung time ng September na i-release na muna ako para sa paglilingkod kay Lord. Seryosong paglilingkod. So naintindihan ko na ngayon pa. Hindi talaga sila yung para sa akin. Sila ay parte lamang ng aking training. Diba? Kaya alam nyo dati, hindi po ako nasaktan na marami akong tinuturuan na hindi ko naging kasama nung ako'y napunta ng WTJR. Kasi alam nyo kung bakit? Trial pa lang sila eh. Ito yung totoo na. Ito yung dapat seryoso na. Ito yung dapat ibigay mo na yung lahat. Buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ano po, hindi na joke time. Because this is the right timing. This is the right timing to build. Sabi ko nga, Lord, ito yung mga tamang tao na kasama ko. Diba? Kasi may mga pagkakataon na na-experience ko na hindi tama yung mga kasama ko, wala eh. Yung binibuild ko, ginuguho nila eh. Nag-build ka, ginuguho nila. Na-accuse ka pa. Pero ngayon sabi ko, mga tamang tao yung binigay ni Lord. Ang galing nga ni Lord eh. Nakakilala ako ng mga pastor na kaibigan. Kilala ko yung mga leaders na ito, katulad nila Sis Beb, na may mga malalaking grupo. Ang JGM. Nakilala ko ang bawat isa sa inyo. Na kung tutuusin, hindi ko na nga maisa-isa paano ba tayo nagkakilala or paano ba kayo nakapunta dito sa WTGR? Paano kayo nakarating dito? Sabi ko, Lord, grabe ka. This is all perfect timing.
Naalala ko yung usapan namin ni Sis Bev nung bago kami pumunta ng Bicol. Sabi niya, "Pastor Carl, nararamdaman ko talaga this is the perfect timing." Kasi yung dapat ini-impress ni Lord na tao sa akin diyan, na po nagloko pa. Kaya alam ko na ito na yung perfect timing, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Kaya lagi kong tinitingnan ang bawat isang pinapagawa ng Panginoon na hindi ito akin. Ito ay timing ng Panginoon. Timing ni Lord na makasama namin kayo, maturuan, matulungan namin kayo sa kung ano yung kailangan ninyo sa ministry. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kay Sis Beb, timing, may sick kami. Wala kayong dapat ipag-alala pagdating sa pag-i-start ng ministry. Kung wala pa kayong pampa-start para mag ano ng ganyan, no problem. Thank you, Jesus. Hallelujah. Naalala ko pa yung mga wording sa akin dati ng Sis Beb. Naku, pasensya ka na Pastor Carl, kakakilala lang natin, ang dami ko ng pabor sa'yo. Ay, hindi, okay lang 'yan, 'di ba? Kasi hindi namin naramdaman na hindi kami alam mo yung parang hindi mo ramdam na hindi kayo connected, alam mo yun, parang sabi ko, "Lord, ngayon ko lang nakilala 'tong mga tao na 'to, dati pa." Pero hindi tayo puwede magreklamo, eh, 'di ba? Sabi ko, wala ngayon tayo pinakilala ng Panginoon, eh, wala tayong magagawa, 'no? Hallelujah, Jesus. This is the perfect time ng Panginoon, 'di ba? Nung time na pumunta ako kaila Prophet, 'di ba, sabi ko nga, the best nga yung timing ng Panginoon, eh. Imagine niyo po, 'di ba? Timing na hindi pa ako nakasakay ng eroplano, 'di ba? Timing na yun din yung first time ko na nag-hotel ako sa mission, sa totoo lamang. 'Di ba, salas-salas lang kami at lapag-lapag lang kami natutulog doon, pasosyal pa, may pakutsyon pa, 'di ba? May pa-breakfast pa, 'di ba? Tinatawanan pa nila ako, hindi ko daw ginamit yung ano, eh, hindi daw ako nagpa-housekeeping, ano ba lilinisin doon, hindi naman ako makalat, ako na naglinis, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga hindi mapapagod yung housekeeper do'n, linis na yun bago pa man sila dumating. Hallelujah. You know what, people of God, that is the right timing. Sabi ko timing na nakilala ko 'to sina Nanay Grace, timing na nakilala ko kayong lahat, timing na nasa WTJR na ako, 'di ba? Timing na wala ng limitation at all. Sabi ko lahat nakaka-timing, alam mo 'yun, nakaka-amaze yung mga ginagawa ni Lord. Hallelujah. Sabi ng Luke 14:28 before I end, people of God, suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? 'Di ba? Knowing the timing is not because it is prophesied. Knowing the timing is not because it is said to you by somebody, this is the right timing to build a ministry, da 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 da. Estimate. So meaning kailangan mong intindihin. Parang magpapagawa ako ng bahay, alam naman basta ko lang, okay may pera ako 200,000 sige pagawa ko na 'to. Mamaya 'pag pinagawa mo 'yan walang bubong 'yan, 'di ba? Kasi 100,000 mo, pang-hollow blocks mo pa lang 'yun at pang-semento at buhangin. 'Di ba lalo na kung dito ka namumuhay sa Maynila, lahat bibilhin dito pati panambak na lupa binibili pa. Hindi katulad sa probinsya sumalo ka lang diyan, makadaan-daan din yan sa mga bakanteng lote okey na yan. 'Di ba salok-salok ka lang sa lupa na may lupa okey na 'to, 'di ba? Eh, dito sa'min hindi, bibili mo lahat. Kaya kailangan mong i-estimate, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong pag-isipang mabuti, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Alam niyo po yung gaganaping mid-year na ito, ayaw naman namin na nasa ₱500 ang food share. Pero ini-estimate na kasi namin yung cost ng gaganaping event na yon, 'di ba? Kaya we have no choice. Ano po, this is the estimation. Ay puwede naman. Puwede namang mas mababa pa tulad to 200 tayo, 'wag lang kayo magtataka kung fishball lang at kikiam ang handa doon, 'di ba? Tuhog-tuhog lang tayo, o kaya french fries,
Pang snacks lang. Jolly hotdog, ayun. Ano ba 'to? Hotdog sandwich, ₱25 lang yun dito, 'di ba? Yung overload na. Hallelujah, meron kaming bilihan. 'Di ba kaya sabi diyan, knowing timing, kailangan mo pong pag-aralan. Umupo ka muna, pag-isipan mo mabuti. Kaya nga sabi ko nga kapag may natanggap kayong vision sa Lord, pag-aralan niyo kung paano niyo po ikakascade, 'di ba? Kaya nga na-amaze ako nung nakausap ko yung daddy ni Kuya Nehemiah, Pastor Dan. Sabi ko, "Grabe 'tong tao na 'to, alam mo yun nakikinig lang ako all this time." Parang like 3 hours yata kami nag-usap nun. Basta simula 8:00 8:00 pa nga yata, 8:00 hanggang 11. Pero kapatid, huwag kayong mag-alala, hindi ako ang sumuko, si daddy niya. Kasi 11 na. Si daddy niya yung sumuko, sabi niya, "O paano ba pastor, next time na uli gustuhin ba natin 'tong mahaba pa." Pero na-amaze ako, Imagine niyo, ang word na binigay sa kanya ng Panginoon ay punuin yung ano ba yun, Arte Plaza. Sabi ko, "Ano ba itsura ng Arte Plaza na yun?" Sabi nila, "Para ikang MOA Arena yan, pa-oval lang." Diyos mio, kalaki pala, 'di ba? Pero alam niyo po yun, pinagplanuhan ng mabuti. Ito pastor ang aming ginagawa ngayon, ito yung trabaho namin. Wala kaming sinasayang, 'di ba? Yung aking kuya, siya ang bahala sa norte, akin ang south. Ah, Plantahan mo diyan hangga't kaya mo, bahala ka sa buhay mo, 'di ba? Etong kabila amin 'to, wag kang tatawid ng boundary papaluin kita, 'di ba? Alam mo 'yun? This is your boundary, this is your timing, 'pag lumabas ka dito pitiking kita pabalik, 'di ba? Sabi ko ang galing ng mindset, inaral niya kung paano niya gagawin yung pinapagawa ng Panginoon. 'Di ba kaya nga naa-amaze ako, 'di ba? Tuwang-tuwa pa nga siya nung Sunday kasi ang daming youth. Nag-preach kami dun, ang dami daw ng youths. Sabi niya, "Alam mo po ba pastor, parang limited lang yung aming youths kapag Sunday pero na-a-amaze ako ang daming mga kabataan. Wala na akong usher, lahat sila magpapa-pray." Tawa ng tawa sa ate niya, wala kaming usher ng Sunday, lahat sila magpapa-pray, 'di ba? Pero tingnan niyo lahat yun may tamang timing. Merong para sa leader. May timing ng leaders, may timing ng mga bago, may timing ng mga leaders pa nilang iba. Nung Sunday timing 'yon para sa mga nanay at dun sa mga taong hindi pa tinatch ng Panginoon ng noon lang pumunta. Kasi nakita ko 'yun sabi ko, "Ang galing, parang Linggo puro mga nanay yung mga na-slain dun, Parang Linggo mga nanay yung mga nagtumba, nag-iyakan dun, Nanay at tatay, Sabi ko, "Ang galing, that is the timing of the Lord." Kasi may timing for the youths, may timing for the nanay. Ang galing, amazing, 'di ba? Imagine niyo po timing din po ako do'n. Imagine niyo, nag-prepare po ako, pinagpuyatan ko yung preaching. Pagdating ko do'n, walang hiya, kinailangan kong mag-regulate ng isip ko kasi pinapuntahan sa akin na pang Father Abraham. My God! Sabi ko, "Lord, lahat bata yung nandun." Naku, sabi ko mas maiedad pa yung mga mini-minister naming bata. Alam mo kaliliitan, nagtatawanan pa nga kami. 'Di ba nagpe-pray sila, nag-aano sila, nagkikilitian, sundutan sila ng tagiliran. Sabi ko, "Lord, gandang timing, ang gandang timing." Sabi pa nun ni prophet, "Pastor, nakakaintindi naman yung mga yan ng preaching." Sabi ko, "Hindi, hindi ko kasi expected na ganito pala, Sabi ko, "Iba yung ginawa ko, hindi ito yung tama. Sige, pag-pray na lang natin sila." Pero alam niyo yun din po yung timing para kay Ate Melba. Hindi ko makakalimutan yung pangalan niya. Kasi that time hindi siya makaka-attend ng Sunday. Inuna siya ng Panginoon. Hindi ka attend ng Sunday, Oh, this is our timing today. Siya yun, para sa kanya yun at para kay tatay, 'di ba? Natatawa pa nga ako, hindi pa huli ang Panginoon dun sa timing na yun. Nagmemeryenda na kami. May dumating pang isang babae. Parang nagtatampo pa siya dun, lakas ng boses niya, nagsigaw-sigaw siya dun, "Ano tapos na?" Ngayon pa lang ako dumating. Pero alam mo yun, sabi ko, "Lord, hindi pa huli yung timing para sa tao na 'to." Nakipag-pray pa siya ni prophet, umuwi siya dun maluha-luha pa siya. Habang kami, abala kami panguhan langka.
ba? Sila nagpe-pray sila sa kabilang gilid, kami abala kami pag gano'n ng langka, 'di ba? Sabi ko, Lord, this is very amazing. I am amazed of what you have done. Kakaiba. Kapagka ikaw ay lumalakad sa timing ng Panginoon. Imagine niyo po 'yun. Alam niyo timing 'yun, timing na wala akong pera nung time na 'yun. Tapos biglang may dumating sa bahay namin, sabi, "Ako na muna ang bahala sa ticket mo, saka mo na isipin." Oh, Lord, timing, 'di ba? Hallelujah, Jesus. Alam niyo legit 'yun. Timing talaga nung time na 'yun, timing na sabi ko wala na natitira, parang pati ipon ko parang pati ipon ko nasaid ko na, nalimas ko na yung mga barya ko, Iba timing. Pero alam mo 'yun, parang, "Lord, kaya ko 'to." Alam niyo ho ba, to be honest matatawa kayo, pocket money ko papuntang Tacloban 3,000. Sabi ko, "Lord, timing." Alam niyo 'yun, sabi ko, "Lord, hindi bayad na yung ticket, okey na 'to, wala siguro akong bibilhin." Sabi kong ganyan. Pero ano 'yun, pagdating pa dun sa may airport, alam niyo 'yun, kinakawayan pa ako ng Goldilocks. Magpapasalubong ka pa dun. Naku, Diyos mio, 'di ba? Pero hindi ko na tinignan, sabi ko, "Lord, hindi, kasya 'to." Ano 'yun, and God is good, 'di ba? 'Yun yung sinasabing pumunta ka ng dala mo 3,000, pag-uwi mo 10,000. Sabi ko, "Paano nangyari?" Alam mo 'yun, God is very good in everything, 'di ba? Sabi ko, "Lord, napakagrabe." 'Di ba timing din, na hindi ako nalagay dun sa pinakamataas na floor. Timing lang din, nasa second floor ako, dulo pa. Sabi ko, "Lord, ang galing mo talaga tumiming, tiniming mo talaga na nandun ako sa tapat nung kampana para 'pag kumampana, ting dang, ting." Gigising ako, alam niyo yun, nawindang talaga ako 6:00 ng gabi na nag-aano pala yun, nagkakampana. Ano, sabi kasi nila nila Kuya Nems, "Pastor, magpahinga ka muna dun." Ang ginawa ko, nag-hot shower ako pagdating, tulog ako 'no. Naku, nagising ako dun sa ano, akala ko kinabukasan na. Sabi ko, "Naku, Diyos mio, anong oras ba ako pupunta dun sa mga yun?" Pag-chat ko sa kanila, buti na hindi pa sila nagsisimula, "Hindi pastor, okey lang, hindi ka talaga namin tinawagan kasi maya-maya pa kami magsisimula." Sabi ko, "Buti na lang Lord, grabe." Nawindang talaga kaluluwa ko na, alam mo yun, ang bilis kong bumangon, sabi ko, alam mo yung parang kang natulog ng ano, yung pagkadating mo sa school natulog ka tapos parang magba-bag ka na ulit at mag-u-uniform na parang, "Teka, papasok na ako uli." 'Di ba, nawindang talaga yung kaluluwa ko nung mga time na yun, ta's tinatawanan nila ako. Kasi sabi nila buti daw maaga ako nagigising, ay sorry, nag-a-alarm ako. 'Di ba ang lakas ng alarm ko, baka yung mga katabi namin dun kung naririnig nila yung alarm. Nag-a-alarm ako para sa almusal, 'di ba? Sabi ko gagawin ko yung lahat para dun sa libreng almusal, alam niyo yun? 'Di ba kasi ang sarap ng kape nila dun, promise, to be honest. Grabe yun, kay Maria Kape, oh 'di ba? Timing din, yung pangalan ng kape nila kay Maria. Sabi ko, "Lord," sabi ko, pangalan pa ng nanay mo dito sa lupa, yung nilagay mo dito sa Maria Kape." 'Di ba? Yun yata yung asawa ni Kap Banri. Hallelujah, 'di ba? And it is very amazing, alam niyo po yun? Hallelujah. Kaya know the timing that the Lord has given unto you. Ano po, wag mong i-rush ang lahat ng bagay, everything has timing. Ano, yun nga rin yung napag-usapan namin nun nila Nehemiah, kaya natatawa nga ako sa kanila mag-jowa, Sabi na ni Lourdes sa kanya nun, "Uy, sabi ni pastor kailangan daw may revelation sa ating dalawa, bakit walang revelation?" Hindi na kailangan ng revelation kung alam niyo ang timing, tandaan niyo yun. 'Pag alam mo na yung timing, hindi mo na kailangan revelation. 'Di ba yung iba kasi puro revelation, revelation, wala namang timing. 'Di ba wrong timing meron. Hindi right timing, wrong timing, 'di ba? Ginagawa lang nilang right yung time para mag-accurate or para tumugma, ay wag gano'n. Hindi kasi gano'n ang kay Lord, hindi puwedeng ira-right timing mo yung wrong timing, 'di ba? Kailangan mong matutunan, ano po, na makita yung right timing, 'di ba? Hallelujah, Jesus. So ayun, nawa po ay natuto po kayo sa aking pinagdadaldal dito, simula kanina. Ano po, meron lang naman akong 2 hours na nagpagngangawa dito, nawa po ay meron po kayong natutunan, and glory to God. Ano po, so let us pray.
Heavenly Father, I thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa aming natutunan. Salamat, Lord, na kami po pala ay mga awakeners, Panginoon. Lord, katulad nga nung movies na ibinigay mo, Lord, na napaka-timing din para sa akin, Lord, na yung pamagat niya, The Awakeners, Panginoon. At marami akong natutunan sa movie na yun. At Lord God, you reminded me, oh God, that we are like this person, oh God. We are awakeners, Panginoon. At dahil doon sa awakener kami, Panginoon, yung kaaway namin, Panginoon, yung kalaban namin, gagawin niya yung lahat para pabagsakin kami, Panginoon, katulad nung bida dun sa movie na yun, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, huwag mong hayaan na magwagi ang kaaway sa aming mga buhay at i-impress mo sa aming mga puso ang aming natutunan ngayong gabing ito at naway ma-apply nila ito sa kanila po mga buhay. Lord Holy Spirit, teach them in everything that they have learned today, O God, kung paano nila i-apply, paano nila pagdidesisyonan, paano nila ito gagawin, at paano nila i-cascade, Panginoon, kung ano yung dapat, O God. Kaya Lord, salamat nga po, Ama. Tunay na napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, and thank you, Lord, and glory to Jesus. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, meron po bang nais na mag-share ng kung ano po ang kanilang natutunan? Hallelujah. Ano po? Ano po ba ang inyong natutunan sa mga panahong ere? Hallelujah. Nawa hindi ko kayo nakakatulog. Ano po? So you can share kung ano po ang inyong natutunan. Ayan, sige po. Paunahan na lamang po tayo. Taas lang po kayo ng kamay. Pwede rin ng paa. Ano po, kung kayo po ready na. Diba parang natatawa si Kuya Richie? Parang Kuya Richie, parang nafe-feel ko na gusto mo na eh. Ay, ayun, si Sis Beb pala. Go, Sis Amen. Beb. Yes, Pastor, salamat po sa message today. Ano po, sa kapahayagan at ng Panginoon. Totoo po yun, sa totoo kasi talagang yun yung patotoo naming dalawa ni Pastor. Bakit kami nagkakilala? Yung alam niyo yun, yung tanong ko na, Lord, ang daming mong sinasabi sa akin, pero how can I function this? 'Di ba? So, paano ako magpa-function in this way na distansya, 'di ba? Ang ano ko sa Pilipinas, ang layo ko, nandito ako sa US. But alam niyo po, God is talagang great God. He is amazing God talaga na He always have a way. Sabi nga ni Pastor, lagi siyang may way sa bawat isa sa atin. Kaya nakita ko kung paano nag-function ang body of the Christ. Amen. So, doon ko po nakita kung paano mag-function yung body of the Christ na lahat po tayo talaga, may kanya-kanya po tayong kinalalagyan, may kanya-kanya tayong territory, may kanya-kanyang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya even ikaw, nandyan ka sa place mo, nandito ako sa place ko, di ba, God make a way kung paano mag-function yung kanyang body. Basta alam mo lang, totoo yun eh, it's not always prayer mga kapatid. You have comprehension. Kailangan may understanding ka rin. 'Di ba hindi ka submit na submit, pray, Lord, ito na po, ito po, ito po. Kamusta ka? Alam niyo 'yun, kamusta naman yung feedback sa'yo? Do you understand kung ano yung mga pinapanalangin mo? Do you understand kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Yan na nga eh, yung ang dami mong vision, pero wala ka namang nagaganap. Kasi nga, wala ka namang ini-start, wala ka namang binibigin, di ba? Paano ka magsisimula? So that's the thing na we have to understand that everything in this world is kailangan nandun ka rin sa sistema ng kingdom. Hindi nasa sistema ng mundo, 'di ba? You have to understand. Kaya nga tingnan niyo lahat ng system, nervous system, 'di ba? Digestive system, amen? Skeletal system, 'di ba? 'Di ba? Kaya ano po, ikaw kamusta ka? Yung sistema mo sa buhay mo, paano mo din siyang kinikilos, paano mo siyang ginagalaw kasi baka nasa skeleton ka ta's nagwo-work ka sa nervous system, 'di ba po, yung gano'n. Kaya kailangan naka-align ka, hindi ka ma-misalign sa alignment na dinala sa'yo ng Diyos. Gusto mo mag-operate sa prophetic, 'di ba, puro vision ka ng vision, wala ka ngang understanding, 'di ba? So mahirap po i-align natin. I-align natin, humingi tayo sa Lord kasi wala namang iba tayong hihingan, eh. Wala namang iba na magba-backup din sa'tin. He is our divine backup. Alam natin dapat kung halimbawa pinakapakilos ka dito, huwag ka din masyadong extreme, 'di ba? Huwag ka din masyadong excited, nakita ka ng vision, 'di ba?
sabi-sabi ka na agad, "Ay pastor nakita ko ganito." 'Di ba parang tama yun, eh, si pastor. Vision ka nga ng vision, ano ka nagbibisyo, 'di ba? Gustong 'di ba, nagbibisyo ka lang ba, ang dami mong ginagawa, pero may nasimulan ka na ba? Mula noon ngawa ka ng wangaw, nakita ko 'to, sinabi ng prophetic na magiging pastor daw ako, sinabi ng prophetic magiging ganito daw ako. Tapos 2026 na, nung 2020 pa yun, 19, 'di ba? 2015, 1997 pa. Tapos wala ka pa ring nagagawa. Alam mo yun, listener ka pa rin hanggang ngayon. Wala ka pa ring achievement, wala ka ring progress, 'di ba? Yung kain ka ng kain ng salita ng Diyos, pero parang hindi ka naman nabusog. Parang sinusuka mo lang ng sinusuka bawat pakikinig. So we're not a child. Hindi na po tayo bata. There's a stage na bata tayo and there's a stage na dapat nagma-matured na tayo. So, dapat wag na tayo masyadong sensitibo 'pag napagsasabihan tayo. Dapat wag na rin tayong masyadong emotional. Ako talaga, aminado talaga ako na yun talaga yung lagi kong pinagpe-pray sa Lord na, "Lord, wag akong masyado na" pero nabawasan na po talaga, nagpa-progress na rin yung aking emotion. Dati talaga hindi ako makapagsalita ng hindi umiiyak. Alam niyo gano'n talaga ako. Kaya I praise God kasi sa lahat ng trials, lahat ng binato sa akin, lahat ng pinagdaanan ko katulad ng pinagdaanan ni pastor, even sa mga kalider-lideran. Alam mo yun, leader lang ako, pero pinapatawag ako na reberendo, bishop, imi-meeting daw ako. Anong kasalanan ko sa inyo? 'Di ba, yung parang gano'n, anong kasalanan ko sa inyo? Ba't kailangan niyo akong parang parang alam niyo yun, yung parang imi-meeting nila ako? Eh, samantalang, "Hi Jesus," sabi ko nga, "Lord, help me. Tulungan mo ako, turuan mo ako." Laging yun ang prayer ko, tulungan mo ako, turuan mo ako. Kasi kung hindi mo ko tuturuan at hindi mo ko tutulungan, sabi ko, "Lord, hindi ko kayang gawin lahat ng binibigay mo sa akin." Kaya salamat sa mga branches. Amen? We are branches, mga kapatid. Siya yung ating ano, sa kanya tayo naka-abide. And I believe, sabi ko nga kay pastor, "Pastor, naniniwala ako na walang aksidente sa Lord. Everything is pinlansya ng Diyos." I don't believe also sa perfect timing ni Lord kasi pinaunawa sa akin ni Lord na everything in the beginning pa lang may ending na. Kaya natin siya tinatawag na Alpha and Omega. Kaya salamat sa story, 'di ba? Sa ating story na nilalakad natin ngayon. Alam nyo, kung wala pa talaga kayo sa talagang totoo yun, eh, sabi ni pastor, i-enjoy nyo yung proseso kung nasan kayo ngayon. Matutunan nating irespeto kung saan tayo nilagay ng Diyos ngayon. Kasi 'pag naging leader na kayo, sasabihin niyo sa sarili niyo, "Sana in-enjoy ko yung place na andun ako sa kasi hindi mo na magagawa talaga. Wala ka ng karapatan, alam mo yun, totoo talaga yun. Sabi ko talaga kay pastor, "Pastor, hindi ko na kailangang maging pastor kasi leader pa lang ako." Para bang kailangan mong gumising ng 3:00 ng madaling araw, kailangan mong gumising ng 4:00, kailangan mong gumising ng kailangan mag-aral, hindi puwedeng ma-miss ka. Kasi there's mabigat din na responsibility as a leader. It's not just a leader, 'di ba? Dapat you are a model, 'di ba? Ikaw din yung tinitingnan nila. Dapat ikaw din is 'pag sinabi mong magbigay, dapat isa ka sa nagbibigay. Hindi puwedeng magbigay kayo tapos ikaw imot, 'di ba? Madamot, hindi puwede 'yun, 'di ba? Kaya napakahalaga po talaga ng alam niyo, kayamanan yung naririnig natin kay pastor. Kasi sabi ko nga, "You walk first before I." Kaya sabi ko, makikinig ako, kakainin ko ng kakainin hanggang mag-overflow yung aking knowledge and understanding and wisdom mula sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat po, pastor, and salamat sa inyong lahat. Alam niyo, you are inspiration sa akin, kayong lahat. Amen. At nawa po patuloy tayong magpalakasan. Patuloy tayong magmahalan, patuloy na ang foundation ng ating gawain is laging pag-ibig sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, and to God be all the glory po. God bless po. Amen, amen. Thank you, Sis Beb. Trabaho well. Trabaho well. Hallelujah. Po, totoo yun, eh, 'no? 'Di ba? Minsan, masasabi mo na lang talaga para wala ba kaming karapatan tumanggi, ano? Kasi nung member kami yung nililibre, eh. Nung naging pastor kami, wala, kami na yung nanlilibre lagi, hindi na kami nilibre. Hallelujah. 'Pag may pa-meeting ka dahil ikaw ang nagyaya, ikaw ang taya. Aray ko, hallelujah. Ay, hindi naman puwedeng yung member ang magpatawag ng meeting.
Hallelujah. 'Di ba nakakatawa na lang isipin, eh, 'no, minsan. But God is good. Sabi ko nga kay Lord, eh, thank you pa rin Lord kasi nakaka-survive naman. Ano po, hallelujah. And ayun, sino pa po ang next? Meron pa po ba? Thank you Lord, yung iba nangawala na ano, hallelujah. So baka sila ay tinatawagan na ng kanilang higaan. Ayan, sige po prophets. Ayan, ito ay fresh from the mission. Hello, hello. So yun, so isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Glory to Jesus Christ. So sa akin naman is I remembered kasi siguro huli na ako. So kanina habang akong nagdra-drive, so nakikinig ako sa teaching. Siguro I don't know kung anong part na yun, pero dito sa knowing the time, ito yung pinaka mas na ano ko, mas highlight sa akin kasi yun nga, huli na tayo. Pero it's very important na 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 knowing your timing, kasi hindi pwedeng hindi pwedeng rusher tayo. Hindi pwedeng maging rush tayo sa mga decisions natin, kasi uh, you have to sabi nga mag-decide ng tama. As you can see, you remember si David, nung nung meron silang kalaban, he inquired to the Lord, ano ba yung Lord, shall we fight or not? Ito ba yung tamang timing na makipaglabang kami or hindi? So David waited God's timing talaga. If God says yes, then that's the right time to do the battle. If God says no, na edi no, ganun lang 'yun. Kaya wag natin pahirapan yung sarili natin when it comes to knowing the time, kasi hindi natin hawak yung time, because God has its own timetable. You may say it, we may say it na this is the right time, 'di ba? This is the right time, this is the right season. Pero ano ba yung right timing ng Panginoon? Ito ba yung sinasabi ng Panginoon? Ito ba yung go signal ng Panginoon? 'Di ba? And I remember that yung sinasabi ni Pastor Carl, and I remembered my father said na everything is calculated, 'di ba? Simula sa ito yung na-remember ko sa father ko, na na-remember ko habang nagtiteach si Apostle, something na in-related when it comes to relationship or when it comes to marriage like that, or mga anong area. Sabi ng father ko, you have to calculate things kasi hindi mo alam kung anong mangyayari, 'di ba? Na for example, you are entering in a season na you're entering a season na magpapakasal like that. Example lang ha. You're entering a season na ganyan. So you have to calculate things. Ano yung mangyayari? Ito yung gastos, ito yung So calculate the things. So ibang season 'yan. So and after ng proposal, ito naman mag-asawa na kayo. So ano yung merong season 'yan. You calculate the things, kung ano yung bibilhin mo, ganito, ganyan, kasi magpapaaral ka ng anak, manganganak pa, ganito, ganyan. So you have to calculate things, 'di ba? So importante din is to know the timing. If that is the right timing na yung binibigyan ng Panginoon, 'di ba? So pagkagaya din kagaya din yung kung meron si Lord, meron din si Lord sinasabi according to prophetic word. For example, na this month, the month of July, God will speak to me for the month of July, pero hindi yan is speak for the month ganitong month, kasi hindi pa yan time.
baka pagalitan ako ng Panginoon. Ikaw ha, you are going ahead. 'Di ba? It's not about na kung meron kang na-receive na vision, yun na yung right timing. 'Di ba? It's not about when you receive the revelation, yun na yung agad-agad. No, it's not. Hindi yan ganyan. Hindi yan ganyan. You have to pray for it. You have to kung ano area season or anong papagawin mo sa anong gagawin, anong dadaanin mo na proseso, 'di ba? There is a right timing for that. So kaya maraming mga nagtatanong din sa akin na sabi nila, bro, paano ka paano ka kinul ng Panginoon? There is always a right timing. Meron talagang right timing ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa Panginoon, even I join yung WTGR, hindi ko pa yun kilala. Pero I know, nakikita ko na si Pastor Carl sa social media. I know he is teaching prophetic deliverance. I know, nakikita ko. At sa mga post, meron yun. Nung dati, siguro mga 2023 yata, mga ganyan, 2023 or 2022, ganyan, nakikita ko. Pero God has its own timing talaga. 'Di ba? Kasi, yun nga, pinagpe-pray ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng tribe na mag-help sa ganito, ganyan. Yun, binigay ng Panginoon. Right timing, 2024. Right timing. 'Di ba? Everything talaga, sabi ng Bible, sa Ecclesiastes, 'di ba? Everything has its own time under heaven, 'di ba? Merong umiiyak, meron namang happy ka, meron namang namamatay at merong nabubuhay, 'di ba? Ganon. Kaya yun yung gusto ng Panginoon sa atin, that we have to understand yung timing ng Panginoon. Kaya kung hindi natin maintindihan yung timing, magdidesisyon tayo. And that is why na kanina lang God gave me a prophetic word for the month of July, and that is why na it is a big